Alam nyo mga kaistorya, may isang dambuhalang lihim ang China na pilit nilang itinatago. Ayaw nilang malaman ng mga tao sa mundo. Bukod kasi sa nasa isang malalim na kaligaligan ngayon ang ekonomiya ng China kasi bagsak nga po ang ekonomiya nila. Mayroon hong isang nangyayaring kaguluhan ngayon sa liderato po ni Xi Jinping. At yan mga kaistorya ay dumadagdag po sa mga kaligaligan at bigat ngayon dagok na dinadanas po ng bansang China. Bukod pa dyan, na-research ko din mga ka-history ang isang footage na kung saan ang mga pulubi po sa China ay sandamak-mak din pala. Well, normal naman, karaniwan naman, kahit pa sa mga superpower countries na kagaya ng China, America at Japan na may mga pulubi. Pero ang hindi po karaniwan at hindi maganda dito sa China dahil pilit po nilang itinatago ang mga pulubi po nila. Bawal ho kasing pumwesto, maglatag ng higaan o maglagay ng tent ang mga pulubi sa China sa ilalim ng mga tulay at sa parke po nila. Ang ginagawa nila pag naispatan po nila na natutulog o nakapwesto sa ilalim ng tulay o kaya naman sa mga parke, ang ginagawa ho nila, ipinagtatabuyan nila, binubumba po nila ng high pressure po na tubig at kanila pong binubulahaw ng megaphone sa tainga. Ganyan po ang ginagawa nila sa kanilang mga pulubi. Bawal po doon kunan po ng video o footage ang mga pulubi nila. Ki ikaw man po ay Chinese citizens o ki ikaw man po ay dayuhan o outsider, bawal po. Pag nalaman ng gobyerno ng China, sinesensor po nila. Mamaya ipapapanood po sa inyo yung footage. Alam nyo, kawawa ang mga tao sa China. Kagaya ng mga pulubi nila. Halos wala ka nang makain, namamasura ka na lang ng iyong makakain. Pagkatapos kinakawawa ka pa ng gobyerno ng China. Ganyan po ang isang komunistang bansa. What I'm showing you here is something you're not allowed to see in China. Ang ipapakita ko sa inyo dito ay isa umanong bagay na hindi pinapayagan ng China na makita ng tao. Tuloy natin. And especially people outside of China are forbidden to see or know about it. Some of this Ipinagbabawal ng China na yung mga pulubi na yon ay makita ng mga tao. footage I filmed myself in the biggest and brightest cities of China. Some of it has been shared with me from my friends in China, and some of it has leaked onto the Chinese internet only to be quickly censored. But once it has been posted to sites outside of China, it's very difficult for the Chinese government to get it removed. Yung mga footage dyan, ang ilan, personal niyang kinunan ng video. Yung iba naman ay mga galing sa kanyang mga kaibigan kasi sa isang part po ng video niya, sinabi niya yun. At yung iba din dyan mga istorya, mismong mga Chinese citizens ang nag-video. Pinagbabawal po yun ng gobyerno. Pag nalaman ng gobyerno ng China, isisensor ka po nila. Kaya lang, once na yun ay lumabas na sa internet, mahihirapan na ang gobyerno ng China na tanggalin po yan. Wala na po silang control dyan. Kasi alam nyo mga kaistorya, lalo na po sa YouTube. Alam nyo ba ang YouTube? YouTube is the only social media platform that I know na hindi po pwedeng panghimasukan at pakialaman ng anumang political power. Safe po ang YouTube mga kaistorya. Totoo po yun. Kahit sinong YouTuber siguro ang magsabi. Tuloy po natin. This is China's hidden shame. One of the things they fight tooth and nail to ensure is suppressed and never seen by the outside world. If people are camping under a bridge, if people are camping anywhere, they send the security guards and the police to move them along. Ayan binubumba po nila ng high pressure po na tubig. Pinagtatabuyan po nila. They spray them with high-power hoses to get them out of the way. They blast loudspeakers in their ear. It's illegal to set up a tent anywhere in a Chinese city, and they will move you along. I mean, let's just take a look. Pag nakita ka ng Chinese authority na yung mga pulubi, pinagtatabuyan po nila. Look at the street full of beggars I filmed in Guangzhou, which, Canton, the capital of Guangdong. Guys, this is a huge issue. This is stuff I filmed myself. But how about all these other clips that you see every once in a while? Well,
People don't have a place to stay. They need to find a place to stay. They sleep under bridges. Kita nyo, ganyan po ang China. Yan ang totoong nangyayari sa loob po ng bansang China. Yun umanong mga pulubi, mga kaistorya, na itinatago po nila, na ayaw po nilang makita ng publiko, lalo na siguro international community. Yun umano ay isang itinatagong kahihiyan ng bansang China. Yan po ang realidad na nangyayari ngayon, mga kaistorya, sa bansang China. Sandamakmak ang nangyayari po ngayong mga kaligaligan, kaguluhan, sa bansa po ng mga Chinese. Magsimula po tayo sa talakayan po natin, mga kaistorya. Palakihin ko muna po ito. Ito po ay article po ng The Week. Ang sabi po dito, China as superpowers Islam, isang superpower umano na bagsak, kasi ang ibig sabihin po nung Islam, laglag, lagapak, bagsak. After 40 years of explosive growth, China's economy is now in deep distress with no turnaround in sight. Pagkatapos umano ng 4 na dekadang mabilis na pag-unlad, ngayon ang ekonomiya naman ng China ay nasa ilalim ng isang malalim na kaligaligan, at hindi nila maaatrasan yan. Well, gagawa sila na normal ng paraan. Haharapin nila yan. Yan yung sinasabing with no turnaround in sight. Baba po tayo. China's debt is now nearly 4 times bigger than its GDP. Kaya yung sinasabi nyo, yung mga bumabatikos na umuutang ang Pilipinas, nakaw! Ang China, bagsak ang ekonomiya nila, tapos ang kanila pong utang, baon din sila sa utang. 4 na beses po na mas malaki pa kaysa sa kanilang GDP, yung kanila pong utang. Ito po ay published 7 days ago, so updated po ito. Mga kaistorya? Ibaba po natin, what goings on wrong in China? The country's economy has hit a wall, ending the longest running boom in history. Ibig sabihin, kumbaga mga ka-istorya, hinarating na nila yung dulo ng kalsada. Dead end na sila ngayon. Since the ruling Communist Party embraced Western-style trade, ginaya pala nila yun yung estilo ng West, ng Amerika sa pakikipagkalakalan. Investment and market forces in the late 1970s, China has doubled the size of its economy every decade. Some 800 million Chinese have been lifted out of poverty. Mabilis yung pag-unlad nila sa nakalipas na 4 na dekada. And the once largely rural nation has been transformed into manufacturing colossus and America's only superpower competitor. Kasi alam niyo mga ka-istorya, ang China ay sila po yung second largest economy in the world. Ang sabi mga ka-istorya sa isa pong artikulo na nabasa ko, mararamdaman sa buong mundo yun hong pagbagsak ng ekonomiya ng China. Apektado ang mga bansa sa buong mundo. Bakit ba naman hindi? Alam niyo mga ka-istorya, si China po ay isa po sa mga major exporter po at supplier po sa mundo. Kaya nga second largest economy siya. Pero ito po ang kagandahan. Ang sabi ho dun sa artikulo na binasa ko, di ko na sa inyo ipapakita kasi para hindi tayo humaba. Sa lahat umano ng bansa sa buong Asia, ang Pilipinas ang pinaka-least affected. Anong ibig sabihin nun? Sa lahat umano ng bansa sa Asia, sa kontinente po ng Asia, ang Pilipinas umano ang pinaka-hindi gaanong apektado. Siguro yun ang dahilan. Kaya po dito sa bansa po natin, sa Pilipinas, hindi natin nararamdaman ang pagbagsak ng ekonomiya ng China kasi least affected nga po tayo. Yun ay maganda naman sa parte po ng Pilipinas. Hindi po pala tayo gaanong apektado. Ituloy po natin. But China's economy is now decelerating sharply with gross domestic product growing at 3% last year. Bumabagsak na dito unti-unti, dropping from 7.4% a decade earlier. Exports are sagging. Consumer spending is down. Ano ba ang ibig sabihin ng consumer spending? Mga ka-istor, kukunti
yung mga bumibili. Pag kukunti ang mga bumibili, yung mga namumuhunan, mga negosyante, hindi bumabalik sa kanila ng maayos yung puhunan nila sa inilabas po nilang mga produkto at serbisyo. Kasi nga, consumer spending is down. Anong ibig sabihin nun? Kapag walang bumibili, walang kikitang negosyante. Apektado natural ang bansa nila. No? Private investment has dropped by a quarter since 2020 and first of a deflationary spiral arising. China's debt is now nearly 4 times bigger than its GDP, and a burst housing bubble has left up to 80 million apartments unoccupied. Dami nun. Di ba mga kaistorya, ang laki po sa kanila nung yung tinatawag po mga kaistorya na yung mga developers, ang dami. Nagsisibagsakan po mga kaistorya yung mga nagsisilakihang kumpanya ng mga developers sa kanila. Kagaya po ng Evergrande at yung chairman nga po ng Evergrande, anong ginawa ng China? Hinuli nila, kinulong po nila, iniimbestigahan po nila. Bakit? Hindi kaya dahil apektado ang kanilang gobyerno, ang bansa nila? Yan po ay isa sa pinakadambuhala pong developer sa China. Billion po ang kinikita dyan ng gobyerno ng China. Hinuli po nila, ikinulong nila yung may-ari. Iniimbestigahan po nila. Ganyan po sa isang komunistang bansa. Isipin nyo, 80 million apartments unoccupied. Gaano karami po yun? Mga high-rise building yan karaniwan. Walang tao, walang bumibili. Threatening the savings of 1 million of Chinese who invested in the real estate market. Walang bumibili. May mga nag-invest, paano nila ibebenta kung ganun? We're witnessing a gear shift in what has been the most dramatic trajectory in economic history, said Columbia University economic historian Adam Tooze. Young people have been hit especially hard by the slowdown. Marami pong mga kabataan, mga newly graduate po ng college sa China, walang trabaho. Nagsisipag, binabatikos na po nila ang China, ang gobyerno po nila. How are young Chinese affected? As companies have cut back on hiring, the urban unemployment rate for 16 to 24 years old has doubled over the past 4 years to a record of 21.3%. Meanwhile, dami nun gaano kasi karami ang percentage po kasi ng populasyon po ng China. Kung hindi ako nagkakamali, million po yung 21.3% po na yan. Meanwhile, a record 11.6 million students graduated from college this summer into an economy that's desperately short of high-paying white-collar jobs. 11.6 million, dami po niyan. Dami po niyan. President Xi Jinping has said, youth must learn to eat bitterness. Tanggapin niyo na lang ang katotohanan. Kumbaga, ito na punta tayo. Turbulence in China's top ranks raises questions about Xi Jinping's rules. Sabi ko sa inyo, may nangyayaring kaguluhan ngayon sa liderato po ni Xi Jinping. Basahin po natin. At the onset of his unprecedented third term, Xi Jinping stacked China's top ranks with a slate of loyalists who he presumably hoped would smooth the path to achieve his grand vision for China less than a year on. However, a storm of turbulence is roiling Xi's hand-picked ruling elite. May nangyayari po ngayon. Kagulan, pansinin po ninyo. Storm of turbulence. Talaga po mga ka-istoryang matitindi yung mga termino na ginagamit po dito. Raising questions about his judgment and dampening international confidence in his governance. Pinagdududahan na. Nag-aalanganin na sa liderato niya. At a time when China is facing major economic troubles at home and increased competition with the United States on the world stage. Tingnan nyo yung termino dito na ginamit. Major economic troubles at home. Kasi matindi po ang nangyayari sa ekonomiya ng kanilang bansa ngayon. Ay palagay ko hindi pa natin mga kaistorya na visualize kung ano talaga yung totoong nangyayari. Siguro kung nandoon tayo sa loob ng China, mga kaistorya, lalo na yung mga nasa gobyerno, mas malalaman natin ang totoong nangyayari. May isang kaistorya tayo na nag-comment, hindi naman daw gano'n. Well, punta ka ng mga ahensya ng gobyerno, tingnan mo na lang. Yung mga nagde-demonstrate ng mga kabataan nila na hindi makahanap ng trabaho. Tingnan mo na lang yung pagbagsak ng mga naglalakihang developers dyan sa China in increased competition with the United States kasi tumitindi po ang competition Mga kaistorya, sa pagitan po ng China
at ng Amerika. In just a matter of months, two senior members of China's cabinet who serve as the country's key interlocutors with the world have gone missing. Bigla ho kasing nawawala. Tingnan nyo, dalawang mataas na opisyal ng China. Ng gobyerno nila, biglang nawala. Defense Minister Li Shangfu has not been seen in public for 3 weeks, is sparking speculation he is under investigation. Ang sabi ho kasi dun sa isang article na nabasa ko, hinuli raw, binantayan, o kaya naka-house arrest at iniimbestigahan. Weeks earlier, Foreign Minister Qin Gang was dramatically ousted after vanishing from public view for a month. Yun, latest din po na balita yan. The sudden absence comes as she is seeking to eliminate any perceived threats and vulnerabilities in a drive to bolster national security amid rising tensions with the West. Kasi mga kaistor, ang sabi dito, anuman ika na banta na nakikita ni Xi Jinping o hadlang para ikamapalakas yung national security ng kanilang bansa sa gitna umano ng tensyon nila mula sa bansang Amerika o yung West, tinatanggal umano ni Xi Jinping, inaalis umano niya. Yun umano ang maaaring dahilan kung bakit biglang nawala yung dalawang mataas na gobyerno ng China. Iniuugnay po nila dito sa sinasabi dito sa paragraph po na ito. Meanwhile, the surprise removal of two top generals has rocked the People's Liberation Army Rocket Force. Natigatig sila, naalog mga kaistorya. Yung kanilang Liberation Army Rocket Force, an elite unit set up by Xi to modernize China's conventional and nuclear missile capabilities, is sparking concerns of a broader purge in military. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaistorya, sa liderato ni Xi Jinping may nangyayari ngayon, kaguluhan. At sa kanila pong military, natural, apektado yung military po nila. The lack of transparency over the fate of two high-profile ministers has dealt a blow to the international image of Beijing. Lalong nagduda sa kanila ang international community sa liderato po sa imahe ni Xi Jinping, which has touted its political model as more stable and efficient than Western democracies. Experts say that the growing uncertainty among China's ruling elite has exposed the vulnerabilities of its one-party system. Ika, yun ang kahinaan, Yun pala, ika, ang kahinaan ng one-party system ng China, which have only been amplified by Xi's concentration of personal power during what is now his third term. What's going on in China really has reflected an absolutely tremendous political risk emanating from Beijing. Yung matitindi po yung mga termino ginagamit dito. Si Drew Thompson, a senior research fellow at the National University of Singapore, the political risk is both among Xi Jinping and his relationship with his unpicked subordinates, but also the lack of established rules and norms that govern behaviors in the system, so on and so forth. Ibig sabihin lang mga kaistorya, mayroong hindi tama, hindi maganda sa liderato ni Xi Jinping, at yun ang nagiging dahilan mga kaistorya kung bakit po nagkakaroon ngayon ng kaguluhan sa kanyang liderato. Xi could not escape the blame. Hindi matatakasan ni Xi Jinping kung siya ang sisihin sa mga nangyayari sa kanyang liderato. Two state councillors single-handedly promoted by Xi had run into troubles within 6 months. No matter how hard the authorities tried to defend it, Xi could not escape the blame. Yan po yung sabi rito. Fighting corruption, military leader Li, 65, cut his teeth at one of China's main satellite launch sites in the southwestern province of Sichuan, rising through the ranks to become its director. After 3 decades of the launch center, he was promoted to work in the so on and so forth. Ibig sabihin mga kaistorya, may nangyayari ding corruption sa liderato po ni Xi Jinping. Punta naman tayo dito. Ayan Bloomberg, China puts Evergrande's billionaire founder under police control. Dinetain po nila, iniimbestigahan nila porque bumagsak na ba yung Evergrande. Isa pong napakalaking kumpanya po niyan mga kaistorya. Iniimbestigahan nila. Anong sabi dito? Evergrande's chairman has been detained. The company will struggle to survive. After defaulting on its debt 2 years ago, Chinese real estate developer Evergrande was meant to be restructured and allowed to get back on its feet. But that plan now looks to be in peril after police detained its chairman as well as staff at a financing subsidiary. Hinuli pati yung staff. Xu Jiayan, also known as Hui Kayan in Cantonese, had
has been subject to mandatory measures on suspicion of crimes. Pinagsususpetsahan daw, may krimen na ginawa. Ano kaya yun? Evergrande said Thursday in a filing to the Hong Kong Stock Exchange, the company didn't elaborate on issue, location, or the nature of the alleged crimes under the Chinese legal system. Mandatory or compulsory measures can include detention and formal arrest. So yung sinasabi pala dito mga kaistorya na mandatory measure, or compulsory, ay kasama pala nun, kaakibat pala nun mga kaistorya, yung detention, ikukulong ka, at formal arrest, aarestuhin ka, ganyan sa isang bansang komunista. Evergrande, which still has $300 billion in liabilities and continues to bleed money, had already warned Sunday that the restructuring plan may be in trouble because of a regulatory probe into its main property development subsidiary in mainland China. Baka ang mangyari dito mga kaistorya, take over po ito ng gobyerno ng China. Malamang ganun ang gagawin po nila. Yan po mga kaistorya ang mga balita at impormasyon na maihahatid sa inyo ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayo, mga solid po nating kaistorya sa buong mundo. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Pakishare po at pakilike. Salamat po.